Pasit Kanton. Ulam mga bro. Pasit Kanton lang bro. Iwas tayo bro. Iwas yan no. Iwas yan bro eh. Iwas yan bro no. Pasit Kanton lang bro. Luto na to na ano bro. Iwas tayo mga bro. Kape bro. Tayo bro. Kape bro. Pang mahirap lang to bro eh. Pag mahirap ka bro, ito lang kakainin mo. Mahirap lang tayo bro. Ito lang kakainin natin bro. Hindi naman tayo mayaman bro eh. Lumapit sa atin para humingi ng payo ang isang inang daladala ang sakit na pinagdaraanan ng kanyang anak. Ang kanyang anak, Okay, bro. paano nga ba niya haharapin ang pagbubuli ng mga kaklase ng kanyang anak na may Bro. mental health condition? Inaapay bro. Yan ang kwento ni alias Betty na aking tinutukan sa Bro. payo. Ito bro. Ng cake bro. Yan lang bro. Yan lang pagkain ko bro eh. Ang mahirap lang yan bro eh. Yan lang bro. Kain tayo bro. Dali lang bro. Using ko na yung camera bro ha. Iwas tayo bro.
bully ngayon, di ba? Sa messenger na. Gaya na lang ng parang kapatid case study natin ngayon, yung anak niya. Ayun, sinabihan daw ng kaklase na, sige nga, tanong tama. Tsaka alam nyo, dahil sa message na yun, nagtangkang magpakamatay yung bata. Ayan, ayun na yan. Nakakonfine siya ngayon. Grabe. Pwede ba kasuhan o sisihin yung bata nagpadala ng mensahe? Ito boy, more details please. Iwas tayo mga bro. Tama-tama. Anong araw ngayon? Araw ngayon, March 31 bro. Ay narito ngayon po sa kahit Sunday ngayon, para Sunday. humingi ng payo. Kaya kitiya. Siguro mga alas 11 na lang gabi. Narito po si Betty. Kaya kaya alam, hindi. Hindi po sana ako sa inyo po ng payo sa nangyari po sa anak ko. Nag-start po ito nung mga 3rd week ng November last year. Then sa group chat po kasi siya nag-start na meron silang gagawin na activity. Pero nakakaramdam na kasi yung anak ko na inaasar na ka. May tinanong po kasi yung anak ko May na bro? sa niya kaklase. Tapos biglang sumasagot yung nakaasar sa kanya. Kung gusto ko ikaw na lang mag-word, wakakakon. May mga accent Sige, kasi ang na pangalan ng pangalan sa bro. emoji na pumutawa. Huwag naman Tapos sinod dito. Ayun o. nag-trigger sa kanya yung sinabi siya, natalon ka nga. Kasi back time po Laki, kasi, bro. Ayun, no? nakabuktas po dahil may bali po yung paa niyo. Yung bro. So, sobrang offended po para sa kanya yung nangyari. Then, yung nagsumbong sa akin yung anak ko, sabi ko naman sa kanya na nakayaan na lang muna yan kasi kailangan, mga bago pa klase mo siya eh. Bago school yan, so kailangan mo yung emotion mo. Makaiwas lang tayo bro Kailangan eh. mo din sa makontrol. Kasi na-diagnose na po kasi yung anak ko ng bipolar disorder ng year 2021. Pero naging okay po siya as normal talaga siya after po no. With honors pa nga po siya no. 4th year high school. Ako lang mag-isa dito bro. Po yun. Tapos nag-start na po talaga nung last year 2020. Meron ko dito. Napapansin ko na po, after po yun, yung nag-iba na po yung behavior niya. Hindi na po siya nakakatulog. Tapos lagi po siya magalit. Lagi na po siya irritable. Then hanggang sa kung ano-ano na po yung naiisip niya, na nag-slash na rin po kasi siya. So nag-slash na siya. Then yung sa words na pala, iba na yung naging effect sa kanya. Nakakatakot dito bro. Ang nangyari na, gusto niya daw maghanap ng guilty tapos siya. Yan bro ha. May second word po kasi yung parents Naka-live ko. tayo bro eh. Kailang na nakita ng mama ko. Vlogger ako bro eh. Pag mga vlogger bro. Out of control na po yung kilos niya. Na Sabihin mo biglang yung kape, bro. aalis, gusto niya lang umalis na umalis. Then yung ang nangyari naman Okay po lang, kasi bro. doon sa may school niya, nagpa-guidance naman po. Yung mga nambuli sa Bro, kanya. ito lang bro. Nagpa-guidance, ang Paano na namin ang school nagreklamo? Ito lang masaya na ako. Kasi iba na po yung nag-effect sa anak ko po eh. Importante bro na nakain tayo bro. Then, Isang araw. may schedule na ipapatawag yung Biyaya na yun, magulang bro. sa kanyang bata. Ang problem po, Makakain tayo. hindi naman po pumunta Ba? Sapat sa isang araw. yung bata. Masaya na tayo. Kaya yung anak ko sobrang sabi niya, maayaw Ito lang, talaga bro. nilang mag-school. Kahit ito lang Yun lang pagkain naman po natin. talaga yung gusto sanang kumayari ng anak ko. Kung hindi lang po pasensya. After hindi pumunta sa meeting, Hindi po pumunta. i-reschedule ng Pag guidance. umaga po, ang mag-escape, hindi na po. Kasi nangyari na lang po yun, pumunta po ako dun sa barangay. So, una-una, Bendy, maraming salamat na Okay. may lakas loob ka at may mekanismo pag may nag-complain. And yung mismong batas ay may Like 5, bro. mga minimum guidelines Dito ko bro eh. na dapat meron yan. So you can actually complain sa school Bawat isa na ito bro if you siguro. don't have 30 to go bro. out of the school fund. Kasi kuya po yung cases like 30 this, pesos bro. iba yung aspeto. One is medical. Secondly is being legal. At doon kami magbibigay ng advice sa'yo. At kasama sa legal yung administrative. Meaning, sino ba dapat ang nag-minister or nag-administer? Which is the school. No? So, meaning, kahit hindi mo sinabi yung pangalan ng school, this applies to all schools around the Philippines. The law provides
na kailangan meron kayong mekanismo, kailangan klaro yung rules nyo, at pag may complaint, paganahin yung mekanismo nyo. Ang iwanan ko sa iyo sa legal, then alam ko naghahanap ka ng solusyon. Di ba? Actually, alam nagpatawag po ulit yung school eh. Tapos nagharap din po kami ng nanay. O ano nangyari? Ang nangyari naman po nagharap kami ng nanay, sa po kasi itong mata. Ano bro? Gusto ko lang po sana ang nangyayari po, yung nasa guidance kami sana, is ano na lang yung humingi na pasensya para sa Okay akin. bro? Kaya ako tinatanong yung nangyari doon, kasi hindi lang obligasyon ng school pagharapin kayo. Kasi dahil Okay, nga bro. may mechanismo sila ang magsasabi dapat. So, Sarap after magkwentuhan bro, ito may coffee eh. Ito maganda Complaint sa ko kasi coffee bro. pinalabas ako ng guidance, tapos yung kinausap, yung nanay. And pagpasok Lager ako ko bro doon, eh. humingi na po. Wala ako po yung vlog Biglang bro eh. humingi ng sorry. Pero nakaramdam mo naman talaga na ano, na talagang wala siya kasi sincerely. Shout out, bro. Yun nga ang point Shout out sa mga taga-Kubay dyan. Irrelevant kung feeling mo ako niya. Kaibigan sa Irrelevant Kubay. kung feeling mo Shout ako out sa niya. inyo. But in this case nga, it's the Kaya, mechanism of anti-bullying. Eh. So if it happens once, and it was explained to them, and they Shout out sa they mga will say naging sorry. barkada ko. Nagawa ng school yung Shout aplikasyon out nila. sa inyo. Kaya Follow hindi nyo lang ako, kailangan bro. disiplinahin yung bata kahit inulit or pinausap na, hindi pa rin sa sorry, di ba? Hindi obligasyon kasi ng school kung may feel na Ay, serious. tapos na ako bro. I think pag anak, kasi may Hindi ko na maubos bro eh oh. something at someone, diba? Kasi nga, Bro tapos na ako kumain. Papatayin ko na. Bye bye.